Sangdaang damit ni Franny Garcia. May isang batang mahirap, nag-aaral siya. Sa paaralan ay kapansin-pansin ang kanyang pagiging walang imik. Malimit siyang nag-iisa, laging nasa isang sulok. Kapag nakaupo na'y tila ipinagkit. Laging nakayuko, mailap ang mga mata. Sasagot lamang kapag tinawag ng guro. Halos paanas pa kung magsalita. Naging mahiyain siya sapagkat maaga niyang natuklasan kakaiba ang kanyang kalagayan sa mga kaklase. Ipinakita at ipinabatid nila iyon sa kanya. Mayaman sila. Magaganda at iba-iba ang kanilang damit na pamasok sa paaralan. Kanunay nila siyang matintal tungod kayang iyang sinina. Bisag limpyo. Tayag nga karaan na kupas ng puno sa lama. Pag oras na ng kainan at labasan na ng kani-kanilang pagkain, halos ayaw niyang ilitaw ang kanyang baon. Itatago niya sa kandungan ng kanyang pagkain. Pipiraso ng pakonti-konti, tuloy subo sa bibig, mabilis upang hindi malaman ng mga kaklase ang kanyang dalang pagkain. Sa sulok ng kanyang mata ay masusulyapan niya ang mga pagkaing nakadisplay sa ibabaw ng pupitre ng mga kaklase. Mansanas, sandwiches, kending may iba-ibang hugis at kulay na pambalot na palara. Ang panunukso ng mga kaklase ay hindi nagwawakas sa kanyang mga damit. Tatangkain niya lang silipin kung ano ang kanyang pagkain at sila'y magtatawanan kapag nakita nilang ang kanyang baon ay isa lang pirasong tinapay na karaniway walang palaman. Kaya lumayo siya sa kanila. Naging walang kibo. Mapag-isa. Ang nangyayari nito hindi naman lingid sa kanyang ina. Sa bahay ay di minsan o makalawa siyang umuuwing umiiyak dahil sa panunukso ng mga kaklase at siya'y magsusumbong. Mapapakagat labi ang kanyang ina, matagal itong hindi makakatibo, at sabay haplos nito sa kanyang buhok at paalong sasabihin sa kanya. Palakta sila anak, ayaw silag tagtahagita. Ikinaghang kwarta sa imong amahan, makapalit ka og lamyang pagkaon, makapalit sabkog daghang sapot nimo. At lumipas pa ang maraming araw. Ngunit ang amay hindi pa rin nakapag-uwi ng maraming pera, kaya ganoon pa rin ang kanilang buhay. Ngunit ang batay unti-unting nakakaunawa sa kanilang kalagayan. Natutuhan niyang makibahagi sa malaking suliranin ng kanyang pamilya. Natutuhan niyang sarilinin ang pagdaramdam sa panunukso ng mga kaklase. Hindi na siya umuuwing umiiyak. Hindi na siya nagsusumbong sa kanyang ina. Sa kanyang pagiging tahimik ay ipinalalagay ng kanyang mga kaklase na siya'y kanilang talon-talunan. Kaya lalong sumithi ang kanilang pagpupuksa. Lumang damit, di masarap na pagkain, mahirap. Isinalaksak nila sa kanyang isip hanggang isang araw ay natuto siyang lumaban. Sa ilang katingala, ang kabus nga baybay nga kanunay luspad. Punon sa bugas-bugas ug ang iyang mga sapu daan. Kalit nga misulti ang baybay nga kanunay adunay gamay nga makaon. Yaoy isa na naman sanang pagkakataong walang magawa ang kanyang mga kaklase at siya na naman ang kanilang tinukso. Alam niyo, anya sa malakas at nagmamalaking tinig, na ako'y usa kag-atos nga sinina sa balay. Nagkatinginan ang kanyang mga kaklase. Hindi sila makapaniwala. Kung tinuod man, ngano nagsulob ka kaunay og daan nga sinina? Mabilis ang naging tugon niya. Dahil iniingatan ko ang aking sandaang damit. Ayaw kong maluma agad. Sinungaling ka! Ipakita mo muna sa amin para kami maniwala. Iisang tinig na sabi nila sa batang mahirap. Dili na ako magdala dinhi. Basing kasaban ako ni mama. Kung gusto nimo, isulti lang nako kung unsa ang porma, unsa ang tela, unsa ang kolor, kung adunay ribon o bulak. At nagsimula na nga siyang maglarawan ng kanyang mga damit. Ayon sa kanya, may mga damit siya para sa iba-ibang okasyon.
May damit siyang pambahay, pantulog, pampaaralan, pansimbahan at iba pa. Naging mahaba ang kanyang pagkukwento. Pano'y inilarawan niya hanggang kaliit-liitang detalye ang bawat isa sa kanyang sandaang damit. Tulad halimbawa ng isang damit na pandalo niya sa pagtitipon. Mahayag nga pink ang panpon ni Ini. Gisambling sa mga ginunting nga mga bulak ug nagilak-dilak nga pink ug puti nga mga lubid. Bolga ang manggas, may tagisang malaking laso na magkabilang balikat, hanggang sakong ang haba ng damit. O kaya'y ang kanyang dilaw na pantulog na may prutas sa kwelyo, manggas, at laylayan. O ang kanyang puting pansimba na may malapad na sinturon at malalaking bulsa. Mula nooy, naging kaibigan niya ang mga kaklase. Ngayon siya ang naging tagapagsalita at sila naman ang kanyang tagapakinig. Lahat sila'y natutuwa sa kanyang kwento tungkol sa sandaang damit. Nawala ang kanyang pagkamahiyain. Malibayan siya bisag nagpadayon pa ang iyaha pagkawala sa timbang bisan karon sila makahatag kanya og usa ka paryaso sa ilang box apple o sandwich, usa ka candy o duha. Ngunit isang araw ay hindi pumasok sa klase ang mahirap na batang babaeng may sandaang damit. Saka ng sumunod na araw at ang sumunod pa. Pagkaraan ng isang linggong hindi niya pagpasok ay nabahala ang kanyang mga kaklase at guro. Isang araw ay nagpasya silang dalawin ang batang matagal na lumiban sa klase. Ang natagpuan nilang bahay ay sira-sira at nakagiray na sa kalumaan. Sumungaw ang isang babaeng payat, iyon ang ina ng batang mahirap. Pinatuloy sila at nakita nila ang maliit na kabuuan ng kabahayan, na salat sa anumang marangyang kasangkapan. At sa isang sulok ay isang lumang teheras at doon nakaratay ang batang babaeng may sakit pala. Apan sa mga bibisita, dili ang masakiton ang nakatawag dayon og atensyon, kundili ang mga papel nga maayong pagkalinya ug ginapapilit sa bubong diin nasanding ang teheras. Lumipat sila sa sulok na yaon at nakita nilang ang mga papel na nakadikit sa dingding ay ang drawing ng bawat isa sa kanyang sandaang damit. Magaganda, makukulay. Naroong lahat ang kanyang naikwento. Totoo't naroon ang sinasabi niyang rosas sa damit na pandalo sa pagtitipon. Naapod ang drawing sa iyang nightgown, iyang simbahan. Kanang giingon niya nga nag-eskulya, siya nga wala gud makita sa iyang mga classmate kay matut pa. Kitago kini kanya ug iya kini kitago sa balay. Sandaang damit na pawang iginuhit lama.